What is going on, guys? Jong Moto here. 2026 na. Bagong taon, bagong mga motor na naman ang mga magsisilabasan. Kaya sisimulan natin ang taon ng sa palagay kong best 10 MCs na paparating ngayong 2026. Bago tayo magsimula, gusto ko lang muna ipaalala sa inyo na sobrang aga pa ng taon. Day 3 pa lang ng 365 days ng 2026 at marami pang mga magsisalabasang motor galing sa iba't ibang brands. Pero sa video na to, nagbase lang tayo sa mga motor na sigurado tayong lalabas ngayong taon. Dahil na din in-update tayo ng mga brands sa mga bagong parating nilang motor. Well, isa pa, may mga motor na hindi tayo maisasama sa video dahil limitado lang sa 10 yung ginawa nating listahan. Kaya simulan natin sa Honda. Ang pinakasikat na beginner adventure scooter nila, ang ADV 160. Hanggang ngayon, pinagkakaguluhan pa din to ng karamihan dahil sa adventure design na nilatag sa isang scooter. Para ka kasing may mini X ADV na kaya ng budget. Hindi lang basta adventure scooter. Pinakapoging adventure scooter na 160cc sa Pinas kung ako ang tatanungin nyo. Siya din ang OG ng ganitong concept at puro copycat na lang ang iba. Pero September ng 2025, nung nakaraang taon, in-announce sa Indonesia ang version 2 ADV 160. Ang daming nabaliw dahil sa wakas in-update na ng Honda ang ADV 160. Ito yung road sync version na katulad na nilagay sa bagong PCX 160, which means bagong TFT display. Halos katulad ng TFT sa mga big bikes ng Honda, mas simple, mas elegante at may built-in navigation na din gamit lang ang Honda Road Sync app. Kaya hindi mo na kailangan pang maglagay ng cellphone holder sa handlebar. Bago na din ang switch gear sa kaliwang handlebar, halos katulad na ng mga big bikes ng Honda. Bagong kulay din, as expected, ilalabas nila. Mukhang 3 kulay yung in-announce nila. Bukod doon, halos wala na silang binago. Same engine na 160cc, same LED lighting, halos ganun pa din ang design kung tutusin. Pero at least, in-update na nila. Expect natin ang 2026 ADV 160 mga third quarter ng taon at posibleng nasa 170,000 pataas ang price range. Isa pa sa bagong parating ng Honda, ang CB500 Super 4. Alam nyo, sino ba naman ang di nakakilala sa Super 4? Ito yung JDM Classic 400cc ng Honda na sumisigaw sa bawat pigamo dahil sa inline 4 engine. Pero ngayong 2026, muling binalik ng Honda ang Super 4 at nilabas ang CB500 Super 4. Teka, bakit Super 4? Hindi ba dapat Super 5? Kasi 500cc. Inline 4 kasi. Neo Retro Roadster na may pagka-compact ang hulma kumpara sa sinaulang Super 4 at may bagong makina na 502cc displacement inline 4. So sa mga classic lover, para sa inyo to. May mga modern tech na din katulad ng ride-by-wire, TFT at ang next generation e-clutch ng Honda. Ito yung device ng Honda kung saan wala nang pakinabang yung clutch lever mo. Sungkit-sungkit na lang sa gearing mo na para bang semi-automatic. This time, nilipat nila ng pwesto ang e-clutch. Wala pang power output ang sinasabi ng Honda pero asahan na natin na nasa bandang 80 horsepower to. At kung sport bike naman ang trippings mo, in-announce din nila ang CBR 504 na pangtapat sa ZX4R ng Kawasaki. Posibleng dumating ngayong third quarter ng 2026. Estimate natin na sa bandang mga 450,000 pesos pataas to. Susunod ang bagong entry-level scrambler ng British brand na Triumph, ang Scrambler 400 XC. Well, hindi naman talaga siya bago dahil sabihin na natin ito ang mas off-road oriented version ng Scrambler 400X. Sa tulong ng Indian brand na Bajaj, nakagawa sila ng 400cc lineup na dating puro high displacement lang. Ano bago sa XC? Well, kung ikukumpara mo sa X version, halos magkamukha lang sila eh. Pero sa XC, naki-spoke wheels na kayo. Dagdag off-road flavor kumpara sa X na naka-alloy. Wheel size, ganun pa din, 19 inches sa harap at 17 sa likod. High-level mudguard at fly screen, nakakulay ng body color at bagong aluminum sump guard protection sa mga bato. Bukod doon, halos pares na lahat ng nakilala nating Scrambler 400X. Posibleng ilabas ngayong January na may presyong 404,000 pesos. Paano ko alam? Kasi nasa website nila. Isa pang in-announce ng Triumph, ang Tracker 400. Modern classic flat track style na may fly screen, seat cowl, side number board at mas mababang handlebar. Mas mataas din ang rear foot pegs nito kumpara sa Speed 400. Hindi din magpapahuli ang bagong 800cc roadster ng Triumph, ang Trident 800. Well, panigurado, pamilyar na kayo sa Trident dahil sa poging retro styling na may 3-cylinder engine. Barbado tumunog at halos may sipa sa lahat ng rev range. Pero this time, meron ng bagong makina na may 800cc at 133 horsepower. Mas masarap na takbuhan mo dito. Pero when it comes to design, hindi na siya yung dating mala Neo Retro para sa akin.
Well, medyo hinaluan na nila to ng sporty vibe. Mas sharp na yung styling pero niretain pa din nila yung round LED headlight na may sporty cowling sa taas. Hindi din nila binago ang sharp tail end na isa sa mga trademark ng Trident. Dalawang piraso na din ang upuan para kung sakaling gusto nyong lagyan ng seat cowl, pwede. Mas malaki din ang tangke at ang pinaka gusto ko dito, yung itsura ng gold mugs. Dude, ang talim. Kung ano-ano ding tech ang nakalagay tulad ng ride by wire, quick shifter, cruise control at iba-iba pa. Ginawa para makipagkompetensya sa Yamaha MT-09 at Kawasaki Z900. Trident 800 posibleng ilabas ngayong second quarter ng taon at posible ding pumalo sa presyong 650,000 pesos pataas. Mga ganun. Next, ang Suzuki SV7 GX. Bagong sport touring ng Suzuki na halos kamukha ng 1000 sport touring nila na GSS SX 1000 GX. Ang special sa SV7 GX, nilagay nila dito ang makina ng sikat na SV650 na naka V-twin. So andun yung machong tunog sa bawat piga mo. Kung malayo ang ride and trippings mo na hindi ka ganun mabibitin sa power, ito ang babagay sa'yo dahil sa V-twin na may 72 horsepower. Relax din ang riding position dahil sa mala adventure ergo at mataas na windscreen para may panangga sa open road. Isa pa, hindi ganun kataas ang seat height dahil meron lang tong 795mm. Pwede no? Para sa mga typical height ng mga Pinoy. Sabay mo pa ng singkit na front end, ride by wire, bracket para sa top box at lever guard. Yun nga lang, naka-traditional forks pa kayo dito. Bakit ganun? Posibleng ilabas ngayong third quarter ng taon na may presyong 700,000 pesos. Mga ganun. Pataas. Dahil nakaabot ka sa gitna ng video na to, makihingi lang ng pabor at makikipindot yung subscribe button yan sa baba. Laking tulong po sa channel para makagawa pa po tayo ng mga ganitong klaseng content at magtuloy-tuloy pa po ang mga uploads natin. Maraming thank you. Okay, mabalik tayo. Pagdating naman sa Kawasaki, ang bagong adventure bike na KLE 500. In-announce nitong EICMA 2025 para makipag-compete sa CF Moto 450MT at Royal Enfield Himalayan 450. Same engine ng Z500, Eliminator at Ninja 500 na nilagay sa isang ADV. Styling-wise, para sa akin, isa to sa poging lightweight adventure bike ngayon sa market. Medyo hawig ka ng Yamaha Tenere. Siyempre, andun yung signature front end na katulad na makikita natin sa Z500. Kahit 500cc lang siya, 16 liters naman ang fuel capacity nyo dito. So, papalag sa mga long ride at dahil naka-spoke wheels kayo dito at subguard, masarap idaan to sa mga off-road. Sabay mo pa ng reliable 500cc parallel twin. Hindi nakaka-boring ang tunog ng makina. Mukhang may dalawang variant ang ilalabas sa atin, isang standard at isang SA version. Makikita natin sa Philippine market ngayong second quarter ng taon. Siyempre, hindi magpapahuli ang bagong ZX-10R ng Kawasaki. 1000cc superbike na talaga namang dream bike ng karamihan. Ang ganda talaga tingnan nito. Isa sa kapansin-pansin na pagbabago ng bagong 10R ay ang front end. Bagong LED headlight na mas malaki, medyo hawig ng ZX6R kung tutusin. At syempre, meron ng bagong winglet para sa mas magandang downforce, especially sa track. Well, medyo subjective yung ginawang move dito ng Kawasaki pagdating sa ZX-10R dahil hindi ito nagustuhan ng iba. Niretain nila yung signature KRT in lime green na may halo ng blue sa winglet at side stickers. Binago na din nila ang TFT, mas malaki ng bahagya na halos katulad na makikita sa Z900. When it comes to design, headlight, winglet, TFT, wala na silang binago. Yun at yun pa rin. Halos katulad pa rin ng last gen. Isa pa, in-update nilang makina para ma-meet ang bagong Euro 5 Plus compliant. Yung dating 200 horsepower, 193 horsepower na lang ngayon. Asahan na natin ang paglapag ng bagong 10R ngayong second quarter kasabay ng KLE 500 may presyong 1 milyon pataas. Isa pang hinihintay na karamihan ang BMW F450 GS. Akalain mo maglalabas ng 450cc ang BMW, no? Kung gusto mo ng lightweight adventure bike na may pang aaraw-araw at long ride mo na at the same time gusto mong ipakita sa madla na andito ka sa level ng society na to, mukhang para sa ito. Isa pa, ito ang masasabi kong pang off-road oriented 450 na ilalabas ngayong 2026 dahil sa may offer niya. Pinakamaliit sa GS family lineup para sa mga beginner at experienced riders. Naka 420cc parallel twin na may 48 horsepower. Meron tinatawag na BMW Easy Ride Clutch System na halos hindi mo na kailangan pang pigain ang clutch lever. Okay to kung nakatira ka sa medyo crowded location o kaya may traffic. May napakagandang TFT display LED headlight na halos pares ng 1250 GS. Heated grips, upside down forks na adjustable ang rebound at preload at naka-spoke wheels. Magkakaroon ng 4 na variants ang 450 GS kung sakaling dumating man dito at ang pinakatuktok ang GS Trophy. Posible din lumapag ngayong second quarter o third quarter ng taon na may expected na presyo
na 500,000 pesos. Pagdating naman sa Royal Enfield, ang bagong Himalayan 750. Alam mo kapag narinig mo yung Indian brand na Royal Enfield, isang motor agad yung pumapasok sa isip mo eh. Himalayan. Halos ilang beses na din natin ginamit ang Hima 450 kung saan-saan. Enjoy talaga eh. Well, except sa mga vibration ng motor. Pero overall, okay ang Hima. Style-wise, isa din ang Hima sa Pogi Adventure Bike na nilabas dito sa atin. 450cc single cylinder na may 40 horsepower. This time, nag-step up ang brand at tumalon sa mas mataas na displacement. For the first time, gumawa sila ng 750cc parallel twin na sabihin na natin naglalaro sa 55 horsepower at 60 Nm of torque. Ginawa para sa mas mahahabang biyahe, swabbing overtakes at kayang bumuhat ng mabibigat na gamit. Spoke wheels na naka 19 inches sa harap at 17 naman sa likod. Pero syempre hindi ito katulad ng Hima 450 na lightweight talaga. Sabihin na nating touring oriented ang Hima 750. When it comes to design, parang Hima 450 pa rin pero naka-steroids na. Tingnan nyo naman kung gaano kabahal yung front end to. Posible din nating makita ngayon late 2026. Magkano naman ang aabutin? Yan ang di ko alam. At ang pinakahuli sa listahan ng Ducati, ang Hypermotard V2. Ewan ko sa inyo pero pinaka-poging supermoto ngayong 2026. I mean, tignan nyo naman kung gaano kagandang ginawa ng Ducati dito. 2005 noong una nating nakitang gumawa ng ganito ang Ducati. Halos 2 dekada na. At ngayon, ito na ang Hypermotard na may bagong 890cc V twin engine. Ang sole high-performance 2-cylinder ng brand. At ngayon, wala ng Desmo dahil gumagamit na lang to ng conventional sprung valves pero may variable intake valve timing. Kaya mas malakas to na may 120 horsepower. Halos lahat din ng goodies nilagay nila dito. Para sa bagong Hypermotard V2, 2 variant ang posibleng lumapag dito sa atin. Isang standard model or base model at isang SP version. Maaaring lumapag ngayong third quarter ng taon na may presyong 1.2 million pataas. Mga cutie pies, ito ang 10 best MCs na paparating ngayong 2026. Let me know in the comment section kung anong mga paborito sa mga nabanggit. Kung di man nabanggit ang mga inasahan nyo motor tulad ng Honda CB1000 GT o kaya naman yung bagong sport bike ng CF Moto na V4SR RR at kung ano-ano pa. Pasensya na kayo kasi limitado lang sa 10 ang ginawa nating listahan. Kaya mga cutie pies, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button sa baba. Malaking tulong po yun to support our channel. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.